Let's talk about the biomes. There are different types of biomes: the temperate forest, tropical rainforest, grassland, savanna, taiga, tundra, desert, and aquatic. But for now, pag-uusapan muna natin ang temperate forest at ang tropical rainforest. Temperate forest. Temperate forest has four distinct seasons, namely the spring, summer, autumn, and winter. Actually, yung apat na season na to, cycle sila, which means after ng spring, kasunod niya ay summer. Then after ng summer ay autumn, then after ng autumn ay winter, then after ng winter, spring ulit. Ang spring sa Filipino ay tinatawag nating tagsibol. Sa panahon na to, dito natin makikita na nag-uumpisa ng sumibol ang mga dahon at bulaklak ng mga puno at halaman pagkatapos ng winter. Ang summer naman ay tag-araw o tag-init. Ito yung pinakamainit na season sa apat kung saan ang mga tao ay nagsuswimming sa dagat, ilog at beach at ine-enjoy ang init ng panahon. Ang autumn naman ay taglagas. Taglagas dahil ang mga dahon mula sa puno ay nagsisimula ng malagas o malaglag. Popular dito ang mga puno ng deciduous trees tulad ng cherry blossom at maple trees na sikat sa Canada. Actually, yung flag ng Canada mismo ay may nakadrawing na maple leaf. Kung napanood nyo yung scene sa Goblin kung saan yung mga dahon ng maple tree ay nalalaglag, yung scene na yon ay kuha sa Quebec, Canada. Ang winter sa Filipino ay taglamig. Ang panahon na ito ay kilala sa pagkakaroon ng snow, at ang mga deciduous trees tulad ng maple trees at cherry blossom ay nagiging dormant pagsapit ng winter. Pag sinabi nating dormant, ito yung panandali ang paghinto o pagtigil sa paglaki o pamumukadkad ng mga puno. Makikita ito madalas kapag ang mga puno during winter ay walang mga dahon. Ang temperate forest ay matatagpuan sa temperate region ng mundo. Temperate actually means mild or moderate. Ibig sabihin, mild lang yung temperature dahil hindi naman sila direktang nasisikatan ng araw at hindi rin ganun kalayo yung pwesto nila para hindi sila masikatan ng araw. Ito ay dahil sila ay matatagpuan sa mid-latitude ng globe, meaning sila yung nasa gitna sa pagitan ng equator at polar region. Nakakaranas sila ng mainit na temperatura tuwing summer pero hindi ganun katindi ng init sa disyerto. Nakakaranas sila ng lamig tuwing winter pero hindi ganun kalamig tulad sa North Pole or South Pole. Ang mga bansa na kung saan karaniwang matatagpuan ang temperate forest ay ang mga bansa sa North America, sa mga bahagi ng Canada at USA, mga bahagi ng Europa at Asia tulad ng Japan at China. Tropical rainforest. Tropical rainforest is located on or close to the equator. Dahil dito, they will get more exposure to the sun. Dahil direkta silang nasisikatan ng araw, mas mainit yung paligid. Kapag mas mainit ang paligid, maaari itong maging dahilan ng pag-evaporate ng tubig sa dagat at mag-form ng bagyo o malakas na pag-ulan. That is why ang mga bansa within a tropical region have a warm and wet climate. Kaya ito tinawag na tropical rainforest ay dahil ang biome na to ay kadalasang matatagpuan sa tropical region sa pagitan ng Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Ang rain sa rainforest naman dahil sila ay nakaka-receive ng high level of rainfall. High level of rainfall is an ideal condition of vegetation growth. Ang mga halaman, in order for them to grow, kailangan nila ng sikat ng araw at tubig. At dahil natatanggap nila ito dito sa lugar na may ganitong klima, mas madali at mas mabilis silang lumago o dumami. Biological diverse. From the word biological or bio means life and life pertains to a living organism. Diverse means different or varied o magkakaiba. Ibig sabihin, biological diverse means magkakaibang living organism. Ang rainforest ay pinamumugaran ng iba't ibang organism tulad ng mga halaman at hayop. Kaya kung mapapansin natin sa mga gubat, tulad ng Amazon rainforest at Madagascar rainforest, it consists of millions of species sa lugar na to, and there are some that are still being discovered.